Diyos. Hallelujah. Tayo po ay iyumuko at manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito, Panginoon, na kami po'y muling makasamba sa iyo, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. Salamat po at kami po'y buhay pa. Taglay pa po namin ang hininga ng buhay. Salamat po at nakikitungo ka pa po sa amin, Lord God. Hindi mo pa po kinukuha ang aming buhay, Lord God, na pinahiram mo lamang sa amin. Nawa, sa bawat pagkakataon na ganito, maitunawa namin ang aming pansin, Panginoon, sa iyo. Amen. Pakinggan kung ano ang nais mo, Lord God, na sabihin sa amin upang makalakad po kami ayon sa iyong banal na kalooban. Tulungan mo po kami, Panginoon, na matanggap po namin ang kapahayagan ng iyong salita sa panahon na aming kinabibilangan. Dahil ito lamang po ang kaparaanan upang kami ay maipanganak na muli, Panginoon, at ilagay sa kasiguraduhan, Panginoon, na kami po Diyos ay mapasama, Panginoon, sa rapture. Amen. So help us, Lord God, this morning. Ikaw po ang muli, Lord God, na magturo sa amin sa umagang ito. Hayaan mo, Diyos, na maging malinaw po sa amin ang aming tinatalakay. Hayaan mo, Diyos, na makita po namin ang kahalagaan po nito. Higit sa lahat sa panahon na ito, mismo, Panginoon, kung saan nagiging laganap, Panginoon, ang mga gamit, Panginoon, pang telekommunikasyon, Lord God. Nangamba ang aming mensahero sa panahon na ito, Lord God. Sa kanyang mga huling pangangaral, Lord God, pinagdiinan niya na magkaroon kami ng pagkailala, discernment of the Spirit, Lord God, to be tuned up to the Word of God, para hindi po kami madaya ng impluensya ng Espiritu. Hayaan mo, Diyos, na makita po namin ito ng buong linaw sa umagang ito, Lord God. At pakinabangan po ng lahat, hindi lamang po ng matatanda, kundi pati ang mga batay. Maunawaan nila ito dahil sila po ang mga papalit sa amin. Darating ang araw, lilisanin din po namin ang mundong ito. Darating ang araw, kami ay tatanda na. Darating ang araw, wala na po kaming kakayanan. Gampanan ang aming mga katungkulan. Sila'y naihahanda sa mga panahon na ito, nawa. Bigyan po nila ito ng pagpapahalaga upang pagdating na sila naman ang maisasalang na meron silang moral ascendancy, Lord God, na pangunahan ang mga nasa ibaba nila. Tulungan po kami, O Diyos. Hayaan mo ang iyong Espiritu ay malaya na makakilos sa umagang ito. Tulungan mo po ako, Lord God, na madala ang iyong salita ayon sa iyong banal na kalooban. Tulungan mo ako dahil wala po akong kakayanan. Nakita mo paano ako nag-struggle, Lord God, sa mga nakarang araw, nakalipas na mga linggo, Lord God. Hayaan mo, Diyos, na sa umagang ito, bagamat ilang beses po, Lord God, na ginugulo, Panginoon, ang paghahanda ng iyong lingkod. Ngunit alam ko, Lord God, hindi ka magpapabaya sa umagang ito. Lalong-lalo na kung ang mga narito, Lord God, ay humuhugot ng biyaya mula sa iyo. Gamitin mo po, Panginoon, ang labi na ito para dumaloy ay yung biyaya sa aming lahat. Sa pangalan po ng Panginoong Kristo Jesus, ito pong aming samot dalangin, at lahat ng banal ay muling magsabi ng Amen at Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. May pinadala na ako sa'yo. Natanggap na. Kung maayos mo yung kulay, kung hindi na, okay. Pero tayo po, hindi ko na na-check. Tingnan tayo po errors. Brother Joel, may pinadala rin ako. Ephesians chapter 6, verse 12. Saka Hebrews chapter 11, verse 3. Ang ating scripture for today. Dito ay nagpapakita na may spiritual world, may invisible world, at dito rin ay nagpapakita na may pakikipagbakan nangyayari, mga kapatid. Narito po ang Ephesians chapter 6 verse 12. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places.
Katapos, punta naman tayo sa Hebrews 11 verse 3 para makita natin na may invisible world. Merong mundo na hindi nakikita. O through faith, we understand that the worlds were framed by the Word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. Panginoon, minsan pa kami lumalapit sa iyo na isugo mo ang iyong banal na Espiritu Santo sa umagang ito, Lord God, na dalhin, Panginoon, ang iyong salita sa aming mga puso. Sabi ng aming mensahero, Lord God, the Holy Spirit feeds on the Word of God. At ang salita mo, Panginoon, lamang na tinanggap po namin ang maaring buhayin, kilusin ng Espiritu Santo sa aming mga puso. Kaya tulungan mo kami sa umagang ito na makita po namin ito ng buong linaw, dahil kung hindi po namin ito tatanggapin. Ngunit kung nakita na namin ito ng buong linaw, kilusin mo na ang aming mga puso na tanggapin po ito. Sa pangalan po ng Panginoong Kristo Jesus, ito po aming sama dalangin, at lahat ng banal muli magsabi ng Amen at Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. At maaari na po tayong makaupo. Praise God. Pwede natin i-flash na dyan para nakikita na ninyo, na analyze na ninyo, para habang tinatalakay natin, may idea na kayo, mga kapatid. Nasa fourth dimension tayo, hindi tayo makaalis dahil alam nyo, diniinan ni Brother Branham to kung nagbabasa kayo ng mga sermons ni Brother Branham ng spoken word. After 1963, naging matatag itong 7th dimension at diniinan niya ito. By 1959, sa Possessing the Gates of the Enemies, sa Possessing the Gates of the Enemies, 1959, inumpisa na ni Brother Branham yung tungkol sa alon o waves na hindi nakikita na ginagamit ng kaaway, mga kapatid. In 1960, mga kapatid, sa Discernment of the Spirits, nadagdagan pa ito, pero after the seals, doon, mga kapatid, at fragmented ito, pag dinadala niya, hindi niya dinadala ng pito, unti-unti, progressive, mga kapatid. After the seals, doon na, mga kapatid, lalo na doon sa future home, Christ revealed in His own word, mga kapatid, at iba pa na after 1963 na spoken words, dito pinagtitibay niya na, pero ganun pa rin, hindi pa rin niya ito dinadala as 7 dimensions. So yung mga preacher na after him, sila na yung bumuo ng 7 dimensions, mga kapatid. Pero ang napakalaki ng diin niya dito ay itong 4th dimension, kasi grabe ang epekto nito, mga kapatid, sa atin. Dito dumadating yung influensya ng masama at mabuti, at dito nahuhubog yung ating kaluluwa. Pagkahubog sa pagiging masama o pagkahubog, mga kapatid, sa pagiging makadiyos. At kung hindi natin ito mababantayan, kasi nakikita ninyo yung visual, mga kapatid, natin sa umagang ito. Sabi ni Brother Branham, yung pinagsikapan natin, nahirapan ako kasi hindi ako marunong talaga sa mga ganyan-ganyan. Nababypass, mga kapatid, ni Satanas itong katawan, yung senses, yung human senses natin. Using the waves, he goes directly to the spirit. Kaya hindi natin namamalayan, nakakapasok siya at nahuhubog na pala yung ating pagkatao nang hindi natin alam. Ito example, mga kapatid, para manawa ninyo. Para ma-influensyan ka ni Satanas na mag-commit ng adultery, gagamit siya ng tao. Babae, kung ikaw ay lalaki, gagamit siya. So, actual, physical na tao yan. Kung hindi yan maka-Diyos, pwedeng influensya niya ni Satanas para akitin ka. So, physical, tao ka. Actual na nangyayari,
inaakit ka ng babae, naaakit ka at pinapatulan mo at nagkakasala ka. Pero itong science, hindi. Lalaktawan niya yung babae. Hindi mo alam. Nangangalunya ka na, hindi mo alam. Nasundan po natin. Na hindi binibigyan ng emphasis halos sa lahat ng church ng end time. Kasi kung binibigyan ito ng emphasis, baka ipinan ng FB. Iba pa na. Ibinan na ang internet, ibinan na lahat ng telecommunication. Pero bakit hindi? It means hindi na nagkagras masyado ang epekto, mga kapatid, ng science. Na dumalaktaw na ito, hindi mo na nararamdaman na dati nung wala pang telecommunication, kailangan ang physical. You got to be influenced through physical senses. Mga kapatid, na pag naramdaman mo ito, ipaprocess ng mind mo, saka maapektuhan yung kaluluwa mo. Ngayon hindi. Your spirit becomes a receiver. Lumalaktaw na doon sa katawan yung spirito mo, tumatalo na yung wave, pumupunta na doon sa spirito mo. Dahil, mga kapatid, sa media. At winarningan tayo ng ating mensahero patungkol dito. Mag-ingat kayo. Huwag kayong magbabad sa media. Magbabad kayo sa salita ng Diyos. Pero anong ginagawa natin? Nagbababad ba tayo? I doubt, 90% siguro dito, baka 99% hindi nagbababad sa salita ng Diyos. Can you see how hopeless we are? Nakikita niyo kalagayan natin? How hopeless we are! Dahil mas naman tayo sa telecommunication. Na hindi natin alam, yan pala'y humuhubog na ng ating pagka. Sabi mo, Pastor, hindi naman natadaya ang elect eh. Ba't ka nagbababad dyan kung hindi ka matadaya? Come on, church! Kung hindi ka natadaya, ikaw ay elect talaga. Hindi ka magbababad dyan. Ibabagkita ng pagkabili mo kung sino ka. Amen. Pero kung nagbababad ka dyan, may malaking question mark ang pagkabili mo. Why? Kasi dyan ka naaakit. Naakit ka dyan. Tingnan ninyo yan, no? Understand it well. Nalalaktawan yung actual na pangyayari. Kailangan maramdaman mo, di ba? Both yan ay spirit and the devil. Holy Spirit and the bad spirit doing their work, influencing us through media. Kaya yan yung susunod ilalagay ni Brother Ronnie dyan. Kaya kung kayo padadalan ko kayo. Kaya lang, madidipit yung purpose kaya nagkakaroon tayo ng ganyan kung padadalan ko kayo. Hindi masyadong makita, no? Buha tayo ng 3. I-blow up natin. Kaya ba? 3 lang muna. 3 vertical, ano? Yan. Kita nyo na yan, ano? Sinalalaktawan, mga kapatid. Pansinin niya. Yung may pinapadalang signal, mga kapatid, ang gagaling sa 4th dimension, yan yung mga telecommunication devices. Tulad ng radyo, tulad ng TV, mga kapatid. Tulad sa radyo, nakikinig tayo. Dapat ang pinapakinggan lang natin yung mga praise song. At mo siguro sa DCAS. Ano yung Christian radio? FTBC. Dapat doon lang sana tayo nakikinig. Kaso, hindi may iwasan, nakikinig tayo ng balita. Pag nakikinig tayo ng balita, may patalastas. At pag may patalastas, lusot na. Normally, mga kapatid, kalimitan dyan yung patalastas. Doon tayo dinadali. Kasi nandun yung subliminal. Way, mga kapatid, para ma-encourage ka. Yung mabilis, sandali, iglap, malinaw, pero mag-retain yun sa isip mo. Kaya tingnan nyo ang advertisement, kalimitan, walang lumalampas halos ng 10 minutes. Then, kalimitan, 3-5 minutes, tapos na.
Kasi nare-retain yun sa isip mo. Kakain tayo. Hindi ko na-explain yan, ha? Pero tignan na lang ninyo. Nagkaroon ka ng pagnanasa na kumain. Pag ikaw ay kakain, Brother Russell, ano ang dahilan mo? Para mapatid ang gutom. Pero pag kumain ka, para gawin mo, mga kapatid, na pampalubag-loob yun at kaaliwan ng puso mo, dahil may problema ka, kung may tinadala kang mabigat, alam nyo ba na ito yung nagiging gluttony? Because you are exchanging, mga kapatid, yung comfort mo na dapat ang gagaling sa espiritu ay nagiging subo kaysa sa ituon mo sa puon, kaysa ituon mo sa Diyos. Nasusundan mo, mga kapatid? Kaya ito yung nagiging gluttony. Nagiging gluttony nga. Nagiging gluttony yung ginagawa mo, mga kapatid. Nasusundan po natin. Pero kung kumain ka, dahil pinatid mo yung gutom mo, eh iba-iba naman ang ano natin, capacity natin. Sister Ruby, siguro para sa yung capacity. Nagbabawas na rin ako. Yung capacity namin ni Sister Ruby, nandun sa kami ni na Sister Peg, hindi niyo masasabi na glutton kami. Kasi normal na kain namin, huwag na naman ninyong sabi na glutton kami. Pero kung dumampas doon, mga kapatid, sa kain namin, dahil gusto namin na magkaroon ng pampalubag-loob, makomfort, di ba, kain ka ng kain dahil gusto mong lumubag yung loob mo dahil may dinadala ka, ang ginagawa mo mong comforter, mga kapatid, ay yung pagkain, hindi ang Diyos. Kaya nakikita nyo, simpleng-simple yan. At marami yan, mga kapatid, sa internet. Ang daming chef. Ang daming chef, tunay na chef, nagpapanggap na chef. Pero ganun pa rin, pagkain. At pag i-prenesent sa'yo yung pagkain, matatakam ka. Di ba? Na kahit hindi mo kailangan, tatakamin ka para gusto mong kainin yung ipinakita sa'yo. What's that? Science. Fourth dimension. Hindi mo yung kailangan, pero dahil ipinakita sa'yo, natakam ka. At nung natakam ka, gusto mong kainin kahit hindi mo kailangan. Dahil ang reason kaya ka kumakain para mapatid ang gutom mo, hindi para lumamon. Tama? Think about this, mga kapatid. Alam nyo, gluttony pa rin yung ako kasi, wag kayong magkaroon ng maling kaisipan, ha? Pero ito yung tamang financial, mga kapatid, na pamamaraan para ma-handle ang finances mo. Huwag kang gumastos ng higit sa kinikita mo. Numero 1 yan. Sanayin mo ang pamilya mo to live a frugal life. Ibig sabihin, hindi marangya na pamumuhay at hindi ka mabubuhay bilang isang mahirap. Kasi kung hindi ka mabubuhay ayon sa kakayanan mo, mangungutang ka, doon ka naghihirap. Pero kung pinagkakasya mo yung kinikita mo at naipakita mo sa pamilya mo na yun ang kaya mo at kailangan mabuhay kayo sa ganong kaparaanan upang hindi sila mainggit sa kanilang mga kapwa, kaibigan, kapitbahay, then nabubuhay kayo sa kakayanan ninyo, hindi kayo mabubuhay kailanman sa kahirapan. Pastor, paano naman yan? Kung bigla kong kumita ng malaki, di ba dapat bigyan ko naman ng pampalubag ang loob ko? Kumain naman ako ng masarap. Kung wala kang utang. See, you have to stabilize first your financial condition bago ka kumain ng masarap. Dahil kung hindi, gumagasta ka ng higit sa kakayanan mo. At pag gumasta ka ng higit sa kakayanan mo, mababaon ka sa utang. I never did that, mga kapatid. Hindi ko ginawa yan sa buong buhay ko. Kaya nga, nung ako'y dumaan sa kahirapan,
Pati in church, kako nga, nadamay. Napansin nyo kung minsan tahong tayo. Sayote tayo. Imelda tayo. Ano pa, Sister Joy? Macaroni tayo. Pinagkakasya natin kung anong meron tayo, mga kapatid, dahil yun ang kaya ng church. Pero ngayon, kaya na natin mag-arkila ng resort. You have to be glad. Dapat makita ninyo na nagkaroon ng improvement, nag-jump exponentially. Yung kalalagay ng church na ito, nang hindi tayo nagdidepende, mga kapatid, sa tulong ng mga misyonaryo. Kahit kailan, mga kapatid. Nung tayo nag-umpisa, mga kapatid, ipinakilala tayo sa misyonaryo, tulad ni Pastor Ted Pusedli. Nakatulong yan sa atin. Sa pamagitan ni Pastor Rodi, pinakilala ko, nakatulong yan, na paayos natin ang church natin, mga kapatid. Pero yung nanghingi, yung sumunod ako, bumuntot-buntot ako sa mga misyonaryo, mga kapatid, upang ito, naka-video tayo, para mabalikan ako ng mga pastor na nag-aakala na ako ay bumubuntot sa mga misyonaryo, humingi sa mga misyonaryo. Ulitin ko, wala akong hinihingan na kahit misyonaryo, sino man. Kayo, kung tinatanggap kayo mula sa akin, mga kapatid, galing yon sa akin, sa tithes ko. Hindi yon galing sa misyonaryo. Mga kapatid, baka isipin nyo, galing yon sa misyonaryo, hindi po. Si yung hindi mo i-share, mga kapatid, yung blessing mo, considered yan as lottery. Alam niyo ba yun? I-research ninyo. Nabigla nga ako eh. Akala ko sa pagkain lang. Pati pala sa blessing mo. Pag inipit mo yung blessing mo, may kakayunan ka na tumulong at hindi ka tumulong, mga kapatid, that's lottery. Kaya ingat tayo sa ating mga ginagawa, mga kapatid. Hindi dahil, minsan, pag ikaw ay tinutulungan, see to it, pakita mo, consistently, mga kapatid, na karapat-dapat kang tulungan. Kasi kung hindi may pinakita na consistently na hindi karapat-dapat kang tulungan, yung tumutulong sa'yo, sumasama ang loob. Di ba, Brother Joel? Hindi, katotohanan lang tayo. Mahilig tumulong yan, alam ko. Hindi, kasi naririnig ko yan. Mga kapatid, umaabot sa akin yung pagtulong niya. Totoo yan, pag tumutulong ka, mga kapatid, sa kapwa mo, nakita mo, hindi nila binibigyan ng value yung pagtulong mo, medyo nakakasama ng loob, mga kapatid. Kung minsan, iniipit tuloy. Gusto kang tulungan, iipitin niya. Hindi naging maluwag sa kanyang puso yung pagtulong. So pati siya nakakasala dahil sa'yo. Para hindi nga dapat ipitin, dapat ipakita mo consistent ka. Marunong ka na mag-value doon sa pagpapala na isinare sa'yo. Sabi ko pa sa aking mga apo, kung hindi consistent yung buhay mo, minsan nandito ka, ang piliin mong buhay yun dito. Dito ang piliin mo, kasi hindi ka consistent eh. Minsan nandun ka, minsan nandito ka. Kasi kung dito ang pipiliin mong buhay, pipilitin mo palagi yan, ipakita nandito ka. Then ayaw mong makita ka ng tao, nandito ka. Eh kung nandito ka palagi, ito palagi pinapakita mo, regardless what's your status in life, mayaman ka, mahirap ka, kahit maghirap ka, walang problema. Yumaman ka, wala rin problema. Hindi ka pa nga mautangan dahil pinapakita mo, mahirap ka eh. Di ba? Pero the good thing, mga kapatid, doon ay hindi mo kailangan magpanggap. Kasi kung palagi mong sinasabi, kahit naghihirap ka rin, pinapakita mo, nandito ka pa. Mga kapatid, katos nalaman nila, wala naman pala, nakakahiya. Pero pag nandito ka palagi, mga kapatid, dito palagi, sinanay mo ang sarili mo. Mahirap o mayaman. Hindi nagbabago, mga kapatid. O magbago man, konti. Yung lifestyle mo. Pero kung dito ka na nga, pinipilit mo dito, naku, kawawa ka, mga kapatid. Hindi magbabago ang buhay mo. Mas lalong lalala. Kaya ingatan ninyo, mga kapatid, yung finances na yan, ay hindi inyo yan.
Yan ay bigay ng Diyos sa inyo para makaraos kayo sa buhay nyo dito sa mundong ito. So you have to manage it carefully. Maging careful kayo, tignan ninyo, tama ba itong pinagkakagastaan ko nito o labis na? Alam naman ninyo kung labis. Pag labis, mga kapatid, ibig sabihin, sobra na doon sa kakayanan mo at hindi na karapat-dapat. Tulad ng sinabi ko doon sa una, mga kapatid, lumalaktaw. Kahit sa kalalagayan na yun, lumaktaw, mga kapatid. Bakit? Nakakita ka ng advertisement, sabi, masarap ang pagkain yan. Anong tawag mo doon sa smorgasbord? Dati ang tawag ngayon? Buffet. May nakita akong buffet. 499 lang. Pero busok na busok ka. Sarap ng pagkain doon. Ay, karoon ka ng pera. Pero may utang ka. Pero nagkaroon ka ng pera, may kakayanan ka na kumain doon. Ang tanong mo, nang unahin mo. Eh, tagal mo, hindi nagkaroon ng malaking pera. Anong unahin mo? Kakain ba muna? O bayaran mo na yung kung may utang ka? Eh, Pastor, kawawa naman ang buhay ko. Maawa ka naman sa akin, ngayon naman nagkapera. Pagbabawalan mo pa akong makakain ng masarap. Hindi sa ganon. Pero dapat maging wise ka sa paghawak mo ng pera. Dahil kung hindi mo binayaran, mga kapatid, yung utang mo, hindi ka makakalpas sa kalalagayan mo. Saka yun ang dapat na tamang gawin mo. Hindi dahil nagkaroon ka ng pera, hindi ka na magbabayad, uunahin mo muna ang pagpapasarap ng buhay mo. Huwag ganun. Mamahal tayo ng Panginoon kahit tayo tinuturuan. Kung hindi tayo mahal, hindi tayo tuturuan, mga kapatid. So tignan ninyong maigi yan, mga kapatid. Kunwari nakakita ka ng isang pangyayari sa screen. Hindi ko nababanggitin kung ano yan. TV man yan, online man yan, YouTube man yan, o ano man yan. Marahas na bagay. Walang actual na contact yan. Wala sa tabi mo yung pangyayari. Hindi ka ang ginagawa ng karahasan. Pero yung pangyayari na yon na nakita mo sa screen, tatalon yon. Hindi nadadaan dito. Hindi nadadaan dito, hindi nadadaan dito. Tatalon agad doon sa espiritu mo nang hindi mo namamalayan at mamaya-maya nagiging marahas na yung kilos mo. Kung hindi marahas, natatakot ka ng walang dahilan. At ang takot ay hindi dapat namamayani, mga kapatid, sa buhay ng isang Kristiyano. Dahil meron tayong Kristo. Kung meron man tayong takot, dapat natin ilagak sa Panginoon at ang Panginoon ang magtatanggol at magbibigay ng kapayapaan sa atin dahil ang Panginoon ang ating Jehovah Shalom, mga kapatid. So, ganon ang kaparaanan na nangyayari ngayon. Biruin ninyo kung gaano tayo kababad ngayon. Kaya nga ako siguro 99% sa atin maiiwan. Hindi lang sa atin. Almost all churches ng end time. Baka sabihin nyo, ang bigat mo naman sa church na ito, Pastor. Hindi lang tayo. Almost lahat. Tignan mo, mga kapatid. Almost lahat ng end time believers may Facebook. Malayang ginagamit, malayang nagpo-post, kahit simpleng pagkain, ipo-post. Kumain, mga kapatid, at naghanda, nagkaroon ng, hindi naman piyesta, nagkaroon ng handaan sa loob ng sambayanan, birthday, kukunan ng picture, pupus. Nakita ninyo? Anong hinabol doon? Like. Kinabukasan, anong titignan agad? Titignan agad kung, yan. At kung maraming gumanon, gaganahan siya ulit. Gagawa ulit ng ganon. Gagawa ng mga reels. Pero pinagkakakita niya ata ngayon yan, yung reels. Kaya bang kita dyan? Turuan niya ako, gagawa rin ako. Kasi maraming gumagawa ng reels din. Yung pinagbilihan ng Sister Joy ng damit. Hindi naman kami bumibili sa mga maya. Yan lang sa Unimate, ano? Metro Plaza. Yung pinagbilihan namin dyan, every time kasi may nakausap ako at may pasok natin, yung channel natin, sinasabi natin. Abay, tanong agad sa akin, saan nagre-release mo kayo? Hindi ka ako. Mga preaching yun nandoon. Pangangaral ng salita ng Diyos ka ako. Eh ba, ilang minuto ba yung reels? Sandali lang yata yung reels, ano? So, pagkakitaan nila yun. Hindi po ako. Kasi pinakita ko yung channel natin, pinuksan natin. So, every time na may makausap kayo, gano'n. Para makita nila nung pagkakaiba. I believe mga kapatid, nagkakaroon ng epekto yung mga ganon na encounter
na nangyayari, mga kapatid. Pumupunta man sila dito, hindi. Pupunta sila dito, hindi. I don't care. Ang kailangan ko, mga kapatid, ay maisulong na tanggapin nila si Kristo. Kahit yun lang. Tanggapin nila si Kristo, mga kapatid, magkaroon sila ng simpatya sa mensahe. Maraming kaibigan ng Katoliko si Brother Branham during his time. Hindi sila naging end-time believers. Pero sumasampatya sila sa ating mensahero, mga kapatid. At kaya nilang ipagtanggol ng patayan si Brother Branham kahit hindi sila end-time message believer. Nakita ninyo? Kung tama yung buhay mo, kung tama yung pangangaral, kung tama yung tinanggap mo, mga kapatid, na mensahe, kahit hindi ka saluhan sa pananampalataya mo, pero sa ibang bagay, pwede kang saluhan ng mga nakakita sa buhay mo. Maniniwala sila na ikaw ay tunay na Kristiyano dahil pinamumuhay mo, mga kapatid, ang salita ng Diyos. So, paano natin yan, mga kapatid? Paano tayo makakaalpas dyan? Paano tayo makakaalpas sa kalalagayan natin ngayon? Sabi ni Brother Branham, ang banal na Espiritu feeds on the Word of God. Saan niya hanapin yan? Sa'yo. Ang banal na Espiritu ay buhay. Ang hahanapin niya, meron kang, di ba? Pag pinindot mo yan sa maraming kotse, hindi tutunog lahat ng kotse. See? Nakita ninyo? Yun ay tutunog lang doon sa kotse ni Brother Joel. Hindi yan tutunog. Kahit lahat ng kotse may ganon, hindi yan tutunog. So ganon yun. Yung banal na Espiritu, yun yun. At yung binhi, yung salita ng Diyos na tinanggap mo, yun yung tutunog pag ang banal na Espiritu ay hinanap niya, mga kapatid, kung nasa niya. Hallelujah! Amen. Nasa sundag, it resonates, mga kapatid. Umaalingaw-ngaw. Sabi niya, mga kapatid, magre-respond yung salita ng Diyos na nasa iyo. Amen. Kung wala salita ng Diyos na nasa iyo, anong magre-respond? Yun ang ibig sabihin ni Brother Branham that the Holy Spirit feeds on the Word of God. Amen. Pero ang tanong, ano ang ratio ng panahon na ibinibigay mo sa salita ng Diyos at sa mass media? Ang mass media ay tool, napakalinaw, ni Satanas. Kung meron man dyan, mga kapatid, na tool ng Holy Spirit, kakarampot, ikumpara mo ang halos wala ka nang makita dyan na end time. Radio, mga kapatid, mabuti pa noon, meron. Panahon nito noon. Nagkaroon din si Brother, meron ba na? Meron ba? Wala na. Pero nung panahon ni Pastor Tugunon, si Pastor Ronnie Villevo, nagkaroon ng sandali. Mga kapatid, pero nawala na rin. Wala ka nang maririnig ngayon na end time, broadcasting, wala na. So lahat na, mga kapatid, will affect your reasoning. Sige, channel yan. Yung espiritu mo ay channel, receiver yan, mga kapatid, ng transmitter. Yan ang sinasabi ni Brother Branham na tumatalon. Hindi mo kailangan ang live, ang preacher sa harapan mo para tanggapin mo yung salita at sampalatayanan mo yung sinabi niya. Pero yung sinabi niya na i-broadcast, mga kapatid, sa radyo ay tatalon agad sa espiritu mo at ang magbibigay, mga kapatid, ng kahulugan nun ay ang Holy Spirit o kaya ang demonyo. So if it is the word of the hour, mga kapatid, then tatanggapin yan ng binhi na nasa iyo kung ikaw ay elect of God. Amen. Hallelujah. Kung yan ay hindi mensahe, mga kapatid, magre-reason yung espiritu mo. Tama. So doon gumagana yung reasoning. Kukontrahin niya, mga kapatid. Tama. Kung hindi ka, mga kapatid, well-versed sa mensahe sa huling kapanahonan, paano kukontrahin niya ng espiritu mo? Hallelujah. Can you see it? Kaya sabi ng Brother Branham, you must be tuned to the Word of God. Amen. Para makontra mo yung siyensya, yung ginagawa ng siyensya ngayon sa panahon na kinabibilangan mo. Dahil kung hindi mo ito makukontra dahil wala kang sandata. Ang sandata mo ay ang salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos, ito yung kinokontak ng Holy Spirit at nagtatransmit siya. Hallelujah. Without the Word of God in you, the Holy Spirit cannot transmit His influence in you. Tama. Walang magigising, mabubuhay.
doon sa iyo, mga kapatid. Tandaan natin, sabi ng Panginoong Kristo Jesus, ang titik ay nakakamatay. Ngunit ang Espiritu ay nagbibigay buhay. Ang aking salita ay Espiritu. Napansin niyo yun? Praise the Lord. Napansin niyo yun? Amen. The Word and the Spirit, Yes, amen. Right, amen. Amen. they go together, mga kapatid. They go together. The word that I've spoken ay spirit, sabi niya, pero yung titik, sabi niya, nakakamatay. Tama. The word itself will kill without the spirit. So kailangan mo yung puro at dalisay na salita ng Diyos na matanggap sa puso mo. Dahil iyon lamang ang pwedeng gisingin, buhayin, kontakin, impluensyahan ng Holy Spirit. Without the Word of God, kung tamad kang magbasa ng salita ng Diyos, babad ka sa internet, babad ka sa online gaming, babad ka sa YouTube, wala kang kaalam-alam. Huwag kang umasa na ma-rapture ka. Maiwan ka talaga. Warning yan ni Brother Branham. Binarningan tayo tungkol dyan. At nung panahon na yon, radyo at television pa lang. Wala pang YouTube. Mga kapatid, wala pang Facebook. Wala pa. Ngayon, rampant na, mga kapatid. At yung binibigay sa atin ng impormasyon, nabibilaukan na tayo kuminsan. Bilan nyo noon, sobrang warning yan na television at radyo pa lang. At hindi pa yan nanonood ng television. Kaya Branham, nakita nyo na. Telepono meron na. Tingnan ninyo ngayon, babad tayo masyado. Babad tayo. Walang hindi babad dito. Babad tayo. Pag nagre-research ako, minsan biglang may mapipilitan kong tignan. Kaya kako tayo. Lahat tayo dito, mga kapatid. Na-influensyan tayo. Pero kung ikaw ay may alam mo kung anong tayo mo. Yes, amen. Amen, Lord Jesus Christ. Mababad ka man sa anumang bagay, mga kapatid, alam mo paano ito kontrahin. Alam mo kung anong paniniwalaan mo. Yes, amen. Hallelujah. Amen, See, Lord Jesus may Christ. mga bagay na ibibigay dyan na kukontrahin yung tayo mo. Tulad ng Nephilim. Diba? Kasabihin, may mga Nephilim, mga kapatid, that there were giants before. At ang mga giants na ito yung mga fallen angels. Sila yung nandoon sa book, mga kapatid, ni Enoch. Sasabihin nila, kaya ibinan yung book of Enoch dahil sa bagay na yun, tinatago yung sekreto na yan. See, ikaw naman, dahil na wala kang alam, tama yata ito. Kasi nabanggit din itong Nephilim eh. Sa banal na kasulatan, hindi naman dyan sa sinasabi nilang book of Enoch. At itong mga anghel na ito daw yung sumanib sa mga babae sa panahon na yun at nagkaanak sila ng mga higante, yung mga anghel na bumagsak. Eh kung hindi mo, wala kang alam sa mensahe, tatanggapin mo yun. Lalo na kung napakaganda pagka-present, ang ganda ng visual, ang ganda ng pagkakwento, ang ganda, mga kapatid, ng mapakinggan nyo. There are people who have silver tongue. Alam niyo ba yan? Pag sinabing may silver tongue ka, mga kapatid, napakadali mong kumimbinsin ng tao. Pag nag-pitch ka, palagi ginagawa ni Brother Joel, pag nag-pitch, baka may silver tongue si Brother Joel. Pag nag-pitch ka, mga kapatid, yung customer mo, yung kliyente mo, dapat makumbinsin mo agad, mga kapatid. Si Brother Joel, isang pitch, 5 minutes, give me just 5 minutes. Sabi siguro ni Brother Joel. See, pero may mga taong ganoon talaga, they have silver tongue. Tawag doon, mga kapatid. Pag nagkwento sila, mga kapatid, buhay na buhay yung kwento nila, di na ba nakikita mo at makukumbinsi ka sa sinasabi nila. Kaya kahit mali, mga kapatid, tatanggapin mo yan. Kaya ingat tayo. See, nakunawan lang ba natin yung pagtalon na nilalampasan nito? Hindi mo talaga nadadama. Hindi mo na nadadama, hindi mo na nakikita, hindi mo na naririnig. See, yung transmission na hindi na natin nakikita, mga kapatid, from our company, from the Holy Spirit, from the demon world, from the underworld, mga kapatid, hindi na gumagamit yan ng electromagnetic waves, mga kapatid, pumapasok na. Doon sa espiritu natin, hindi na dito kailangan ng gadget, hindi mo na kailangan ng television, hindi mo na kailangan ng radyo. Nagpe-penetrate na sa espiritu mo. Eh, paano mo igwagwardyaan? Sabi niya, guard the gates of your spirit. And the gates of your spirits are imagination, reasoning, affection, conscience, memory. If you will not guard that, then what will you guard? What will you guard? The only thing you can guard it with is the Word of God. Amen. Si bawat, mga kapatid, transmit na nare-receive niya, antimano, tatanggihan niya yan, kung hindi yan, ayon sa salita ng Diyos. Ikaw wala.
Kung walang nakapondo na salita ng Diyos sa'yo, anong pangtatanggi dito? Naunawan natin. Kaya ba't na banda mo yan? Hindi taligi. Banda ma. Kadasa. Nandinig. Tao! Hindi naman tama yung tilon kung dapat na matanda pa lang. Kailangan dumandyan, mga kapatid, yung temptation para matep ka sa physical, sa katawan nito. Pero other than this, meron ka pang senses sa loob mo. At yung senses na yan ay spiritual. Yan ay, mga kapatid, imagination. Yan, mga kapatid, ay affection. Yan, mga kapatid, ay reasoning. Yan, mga kapatid, ay conscience. At yan ay memory. Kung isang kahit amoy na, advertisement na, kung isang pabango na nakita mo, mga kapatid, yan ay magbibigay na sa'yo ng idea. Pamilya na ko sa pagmumulay. Alam ko yung amoy na yan. Alam ko nang amoy ko yan, ay nandun ako sa kalalagayan na gumagawa ng kalasyan. Anong dinaanan? Memory. Nagkumuhit ang larawan dun sa memory mo na hindi hikayat ka na gawin yung dating ginagawa mong kalaswan. Kaya hindi mo naman malalis. Nakita mo lang ang tradisyon. Hindi lumaktaw. Hindi mo talaga naamoy yung pabango. Ang nakita mo lang ay advertisement. Pero kinalawkaw na ng demonyo yung alaala mo upang gumuhit sa kabing ng isip mo, mga kapatid, ng bagay para yung itinaon mo na sa limot na kalaswaan ay muli mabubuhay at inaanyayaan ka na gawin ulit ito. Hindi mo nalamin na. Pero nangyayari na sa espiritu mo at naapektuhan ng kaluluwa mo. Pag ikaw ay gumawa ng kalaswaan dahil sobrang pag-agit mo, anong nangyari sa iyo? Hindi makadiyos ang dami na ginawa mo. You will commit either premarital sex, then nainganyo ka na makipagninigan. Yung premarital sex, nakikipag-niigan ka sa opposite sex na hindi ka makasama. That's premarital sex. That is against that. Kaya ang Diyos yan. Pero ano nakikita, mga kapatid, ano pinapakita? Ngayon, ang pinapakita ngayon, okay, dinidik. Napakabilis at palit, mga kapatid. Pero kung minsan, pagbukas mo ng laptop mo, ni Houston, ayaw mo namang, hindi ka naman chismoso, chismisan ka na yan. Si Catherine Bernardo, pamalay na Padilla. Hindi mo naman hinihingi yun. Hindi mo naman hinahanap yun, di ba? Nakita rin mo. Oto mo. Pakatawanin ko muna si Brother G.P. Yung na, it's late in the evening. Pag naisip na siguro ni Brother G.P. Pumagagod na Brother G.P. Ang babae yung sa kanyang harapan, mga kapatid. Tunog lang yun, hindi niya nakita. Hindi nakita ni Brother G.P. yung mga kapatid. Pero, naisip niya, hindi ko na yung mga kapatid. Yung tunog ba yun, gumuhit na agad ng picture doon sa kanyang isip, nag-imagine siya na sumasayaw siya ng lambada. At may partner siya, at sarap na sarap sila doon sa kanila, at nakulog sa huli sa pamilya. Nakita niyo, nakasala siya, yes. Kasi hindi, ginamit yung imagination as a receiver. Nag-transmit ng kanta, pinakyan ng demonyo, yung electromagnetic waves, mga kapatid, at dinala, mga kapatid, sa imahinasyon mo, at gumawa ng fantasya sa isip mo ng demonyo, na tinanggap mo ito, nainganyo ka, at tuloy-tuloy ka, na tinitingnan ito sa isip mo. Ang nahirap kung maghanap na. Para sa katuparan, yung fantasya, sa tinituran, hindi mo nasa isip mo. Hindi na yan. Ay, ispat mo. Sandali mo na, sinito ba? Nalalay ka sa data. Ano man ang pinipintura, mga kapatid, ng media, lumalakpag yan, mga kapatid, sa ating mga katawan. Hindi mo na kailangan ng experience.
Pero at the same time, ang banal na Espiritu, ginagamit din niya. Okay, nakakita ka ng top meeting na poster sa FB. Dito, nagagamit mo yung FB na maganda. Alala mo, doon sa Tarlac, yung kami na top meeting, nalala ko yung amoy. Yung amoy ng bukirin. Nakita mo lang yung picture, doon sa poster, naalala mo yung amoy ng bukirin, naalala mo na sa panahon na yun, ikaw ay tumanggap kay Kristo, ikaw ay nabautisman, at naalala mo na sumiglan mo rin ang pananampalataya. Amen. Nakita niyo yun. Ginamit ito ng banal na Espiritu. Pero pwede rin gamitin ng diwat yun. Pagpagin. Bisita ko mga din ang sapat nito. Kung ninanapin ko dun sa ano, yung pastor wala nang ginawa, pag imulat yung kanyang kamay at maghintay ng pera doon sa ministro. Doon sa partner. Pwede ka sa akin. Kung buti, wala na ako malis. Kung sabihin niya, pati ako magulat ng kamay. Grabe mga mata niya, kataras din mga isa. Kaya hirap gumawa ng mali. Kaya gumawa ng kamalian dahil may mga matang agila rito. At salamat. Yan ang maganda, magbantayan tayo mga kapatid. Dahil kung di tayo magbantayan, pero huwag niyong gamitin yon para apakan yung nakabaon na sa puti. Palalahanan natin, i-guide natin, huwag natin siyang hamakin pa dahil may problema na. Problema niya na yung sarili niya. May dinadaanan na siya. Mga kapatid na kalalagay na hindi maganda, pag nakita ninyo, pag gano'n, encourage nyo na. Huwag na bagay na, sinasabi ko na sa iyo, Brad, huwag kalimutan ng pagtitipon, tignan mo kung ano nangyari sa'yo. Nagkaroon ka tuloy ng sakit sa puso. Huwag nang gano'n, siguro ikayatin na natin. Dahil bahagi yan ng katawan ni Kristo. Pero pag hinikayat mo na, maganda ng pagkikitungo mo sa Kanya, gusto pa rin niyang piliin mga kapatid, yung daan sa kapahamakan, wala tayong magagawa. Pero in-encourage, we have to encourage. We have to open. The salvation mga kapatid is for all. Bukas yan. Ang kaligtasan ay bukas sa lahat. Sabi ni Brother Branham na preach the word of God as if all will be saved. Pero alam natin, hindi all will be saved. Meron tatanggihan. Tatanggi dyan sa salita ng Diyos. Kaya ganun din ito. Yung influensya dito, mga kapatid, alam niyo ko, i-present ko to. Tulad ng sinabi ko sa inyo, ang elect hindi madadaya. Hindi madadaya. Kailan hindi madadaya? I-present ko lang ito, ito na nilalagay ni Brother Rolly dyan, mga kapatid. Para alamin nyo saan kayo bumabagsak. Saan kayo nagkakaproblema. Kasi kung nakita yung nagkakaproblema kayo sa area na yon at ayaw nyo i-correct, something is wrong sa pagkapili mo. Mag-alala ka. Bakit ayaw kong i-correct? Pero kung nandoon yung nasa ng puso mo na i-correct, nakita mo dyan, pag pinaskal dyan, nakita mo, deficiency ako dito. Problema ko itong area na ito. Pero bakit parang wala akong nasa na baguhin yung buhay ko? Diba? Something is wrong. Dapat pag nakita mo, uy, kasi nung nakita ko ito, uy, gano'n ang pakiramdam ko. Grabe yung pagkakilabot ko, sa totoo lang. Kasi hindi gano'n ang emphasis. Even in this church, before this day, bago sa araw na ito mga kapatid, hindi ito natin nakikita ng ganito, na lumalaktaw. At ginagamit ang media, na hindi natin namamalayan. Lumalaktaw, pumupunta na receiver yung ating mga espiritu, mga kapatid. Dito lang natin nakikita gaano kalinaw, mga kapatid, nang sinabi ni Brother Branham, gates, yung mga espiritu natin. Kaya mas madali natin unawain ngayon kung titignan natin as receiver. Kung pwede ito i-receive, o pwede hindi i-receive. Pag naka-tune up ito doon sa transmission, i-receive niya. So kung yung binhi mo ay binhi ng Diyos, ang tune up niyan palagi ay sa Word of God. Nakatono palagi yan sa Word of God. Ang timano, tatanggapin niya ang salita ng Diyos. Kasi binhi yan ng Diyos. Ang pagkalikha ng binhi ay salita. Japanese word. Ano sabi ni Brother Branham? I came from that. I am that. Come on. Even Adam came from that
before he became that. Tama. Nasusundan po natin, we all came in that, and that is a Chopani word, and could only respond to word. Wala itong pagre-respond kundi word. At ang Chopani na yan, mga kapatid, ay hinihikaya tayo na luminya sa salita ng Diyos. Kasi hindi lang kulang ang Diyos. Lahat ng paraan para tayo ay luminya at makabalik tayo sa dati nating kalalagyan na isang glorified man, hindi nagkulang ang Diyos. Foolproof yung paraan na ginawa niya. Una, binhi. Ibinhi ka. Amen. Tulog man yan, mga kapatid, hindi man diyan nakakakilala ng salita ng Diyos, pero darating ang panahon, pag nagising yan, sasabihin niyan, kilala ko yan, ang salita ng yan. Familiar ako dyan. Why will you say that? Because you are part of the Word from the very beginning. Bahagi ka niyan. At nung si Kristo ay na-reveal, mga kapatid, bilang salita, ikaw din ay nahayag bilang salita. Kaya wala kang babalikan kundi salita. Wala. You cannot get away from that. You have to realize that, brothers and sisters. We are Word. We are Word body. Whether we like it or not, if we choose to become, if we choose to stand as part of that Word body, mga kapatid, dapat ma-realize mo na ikaw ay magiging salita. At kung magiging salita ka, you have to start agad-agad. Ano yung agad-agad? Hindi doon sa ano? Sa Senado. Forthwith! You have to start forthwith! Not urgently. Forthwith. Antimano. Ngayon agad. Bakit, mga kapatid? Kasi bubulong ka. Hindi, mga kapatid, darating ang salita ng Diyos, tuwi-tuwi na. Tignan ninyo man, every Sunday na lang kayo nakakarinig. Di ba? Katapos absent ka pa, anong pondo mo? Alam ko, may mga reasons kayo. But you have to pray earnestly to God to give you the way na makarinig lagi ng salita ng Diyos. Kung hindi kayo makarinig ng salita ng Diyos, mga kapatid, iba yung live. Alam niyo, iba yung ganito. Yung video is more on information na lang yan. Alam niyo ba yan? Pero the anointing is here. Yes, amen. Amen, Lord Jesus Christ. Ang anointing ay ngayon. Habang tayo nagtitipon, yung anointing ay ngayon, mga kapatid, dahil yung Holy Spirit, dinadala niya ang salita ng Diyos sa puso niyo. Mga kapatid, kaya buhay yung salita ng Diyos. Pag pinanood mo yung video, baka tukin ka pa. Baka hindi mo patapusin. Mga kapatid, pero pag nandito tayo, bakit kailangan natin, di ba? There's urgency in our hearts, mga kapatid, nagsasabi, kailangan matapos ko to, kailangan marinig ko. Bakit? Because the anointing is here. Alam niyo, nung ginagawa ng anointing, kinikilos niya yung salita para mabuhay. Pag tinanggap mo yan buhay, magiging living word. Kaya kung buhay yung salita, mga kapatid, palagi yan magpapaalala sa'yo. Amen. Amen, Lord Jesus Christ. Yan ang nagagawa ng buhay na salita na tinanggap mo. Pag hindi buhay yung salita na tinanggap mo, walang gagawin sa'yo. You will do what's right in your own mind. Kung ano yung nakikita mo na tama, gagawin mo yan. Walang manunumbat sa'yo. Pero kung buhay yung salita ng Diyos na tinanggap mo, bawat bagay na gagawin mo, na alam mo, laban sa salita ng Diyos. Hallelujah. Amen. Bakit kaya ako kinakabahan? Bakit kaya para akong takot na takot? Hindi ka nararamdaman yan. Kung hindi ka nararamdaman yan, something is wrong. Wala pang natanim na buhay na salita sa puso niyo. Kasi kung meron na, mga kapatid, hindi kayo katulad ng mga nandun sa kongreso. Grabe ano, that's gluttony. Yung hindi mo na kailangan yung pera, pero sunggap ka pa rin ng sunggap, at hindi mo na alam paano mo gastusin. To earn trillion for just one person, kaya katapos nakita mo, ang daming naghihirap, ang daming hindi makakain, ang daming duman sa sakuna, ang daming mga kapatid, dinaanan ng bagyo, dinaanan ng lindol, walang bahay, katapos ikaw, mga kapatid, nandun ka sa Spain, ang ganda ng buhay mo, di ba? At marami kang mansyon, at marami kang aeroplano, may mga bits of airplane ka, may meron kang helicopter, at marami kang pera, kailangan mong kumuha ng isang condominium na may 2 kwarto, dahil yung isang kwarto ay doon ilalagay ang pera dahil hindi na magkasya sa kakadehero.
Hindi na kasya. Oro. Kahadi oro. Kahadi oro. Hindi na kasya mga kapatid. Kaya ang ginagawa, pupunta sa mga subdivision, lalo na yung mga mamahalin na subdivision. Kukuha ng 2 bedroom. Hindi gagamitin yung isang bedroom. Paglalagyan lang yan ng pera. Na kasing taas mo, mga kapatid, at kasing dapat ng kwarto ng business. Puno ng pera. Nakita na, meron pa yun. Baka ma-demonetize pa yun. Pero saan, di ba, kayo si The Great. Pero, nakita nyo hindi na tinatablan. Marami nang naipon, pero gusto pa rin. Gusto pa rin. Kumita pa rin. Do you know that after, mga kapatid, na pasensya na kayo, iyan ako, pero I'm not a political person. Hindi ako mahilig sa politiko, mga kapatid, pero geopolitics, yes. Kasi tinitignan ko ang galaw ng politika sa buong mundo para alam ko kung ano nangyayari na, mga kapatid. Kung panahon na pa ng 7 years covenant. Yun ang pakay ko lang. Pero maging political para meron akong kampihan o hindi pa ako ganun. Gusto ko na huminto dyan. Sinisenyasan na ako, mga kapatid. Pero mag-ingat tayo. Examine natin palagi ating puso kung nakalinya sa salita ng Diyos yan. At anong gagawin natin? Alam niyo, kailangan magmanta tayo dito sa church na ito. Unang mantra, bakit ka narito? Dapat sasagot kayo. Ano sagot niyo? Ha? Oo. Bakit kayo narito? Kapag walang sumagot, hindi, ulitin ko, mantra natin to. Bakit kayo narito? Kasi kung hindi kayo sasagot, hindi nyo alam, bakit kayo narito? Bakit kayo narito? Nakakaya ba? Bakit kayo narito? Bakit may pangangaral ang salita ng Diyos? Hindi ko alam. Bakit kailangan maglingkod sa Diyos? Bakit kailangan natin maglingkod sa Diyos? Unang-una, bakit tayo narito? Para maglingkod sa Diyos. Pangalawa, bakit tayo kailangan maglingkod sa Diyos? Dahil siyang lumikha sa atin. At dahil tayo nilikha, mga kapatid, anong dahilan? Bakit tayo nilikha? Dahil nangangailangan siya ng at dahil nangangailangan siya ng mananamba, anong susunod natin gagawin? Kailangan natin siya. Bakit natin siya kailangan paglingkuran? Dahil tayo nilikha at bilang mga nilikha, kailangan natin siyang sambahin. At dahil tayo nilikha, kailangan natin siyang pasalamatan. So gagawa tayo. Iiwanan ko yung kay Brother Joel. Gumawa ka ng mantra na para alam nila kung ano ang dahilan bakit sila narito. At tuwing mag-umpisa tayo, yun ang tanong. Church, bakit tayo narito? Para maglingkod sa Diyos. Huwag natin ikahiyan. Bakit natin kailangan maglingkod sa Diyos? Dahil nilikha tayo ng Diyos. Bakit tayo nilikha ng Diyos? Dahil kailangan ng Diyos ng pananamba. Bakit natin kailangan sambahin ng Diyos? Bilang pagnanaw ng loob sa ating Diyos. Dahil siya ay mabuti. Yes, amen. Kaya ang dami nating masasabi na dahilan bakit tayo narito. Kung hindi natin alam yan, walang saysay bakit tayo narito. Pero kung bawat tanong sinasagot mo, alam mo kung bakit ka narito. Kaya sana ganon. Siguro umpisaan ng ating MC. Pagtatayo na dito ang MC natin, sasabi niya, mga kapatid, bakit tayo narito? Kaya gumawa ka ng tanong din. Talaga kasi nagiging worse na yung lalagayan natin sa panahon. Kung hindi mo pa alam kung bakit ka narito, nag-aalala ako para sa'yo. Nag-aalala ako, mga kapatid. Yung gagawin na yan, mga kapatid, makakatulong yan. Amen. Kasi magkakaroon ng direksyon, dahilan, bakit ka narito. Amen. Hindi ka lang pumunta rito para maupo at tapusin yung sermon. Tapusin yung gawain. Magkakaroon ka na ng idea, bakit ka narito. Amen. Parami ng parami yan. Depende na sa'yo kung anong nasa puso mo. Puso ninyo, tingnan tayo kayo. Magtanong tayo, bakit tayo narito? Yun ang unang tanong natin. To wake up, mga kapatid, yung dormant spirit na nasa inyo. Yung dormant word, yung dormant seed na nasa inyo. Pag yan ay nagising, sisiguraduhin ko sa inyo, mga kapatid,
yayanig itong church na ito. Amen. Pag sumigaw na kayo ng hallelujah. Alam niyo ba, pag sumigaw yung mga Israelita, yumayanig. Oh, that's right. Hallelujah. Yumayanig yung lugar. Sabi nyo, yung sigawan sa mall, pag may dumadating na mga artista, ang ingay kanyo, hindi pa ingay yan. Ang totoong ingay, mga kapatid, pag gundong mga kapatid, gagalaw. Yayanig yung lugar. At ganon yung mga Israelita, pag sila sumigaw, pag sila pumupuri sa Diyos. The earth shakes, mga kapatid. Hallelujah! Hindi tayo, bakit tayo narito? Hindi ba nakakaya sa Panginoon yan? Nakakaya yan. Siyang pinagkakutangan natin ng lahat ng bagay. Lahat. Buhay natin, yung sustenance natin sa araw-araw, yung pagkain natin, yung blessings natin, yung kagalingan natin, lahat yan galing sa Kanya. Amen! Bagamat galing din sa Kanya lahat, mga kapatid, ng testing, tinitest din tayo. Yung Diyos na sumusubok sa atin, siya rin yung Diyos na umaalalay sa atin. Anong purpose niya? Para tumibay tayo, para tumatak tayo sa pananampalataya, para magtiwala tayo sa Kanya. Pagkatiwalaan natin siya na siya ay makapangyarihan ng Diyos, hindi tayo, mga kapatid, maghahanap ng ibang alternatibo. Yun ang purpose ng Panginoon. Kaya lang kung minsan, naghahanap tayo ng alternatibo, mga kapatid, para makomfort tayo. Don't do that. Let us not do that, mga kapatid. Ikaw, pastor, guilty ka ba yun? Kung minsan, guilty ako dyan. Kung mabigat masyado yung aking dinadala, naisip kong kumain. Naisip kong kumain, mga kapatid. Pero ngayon na, okay, 100 times siguro muna ako mag-iisip kung bakit ako kumakain. Sabi ko, kain tayo para mabusog. Ganun ang sasabihin ko ngayon. Hindi, kain tayo dahil stress ako. Hindi na ganun. Kain tayo para papaluwag tornilyo. Para mawala yung Kaya dinadala ko. Para makalpas-alpas naman ako, mawala naman yung kabigatan na dinadala ko. That's wrong. Alam na natin ngayon, that's wrong. Ang purpose mo ngayon, para kumain, ay para patirin ang gutom mo. Kung di ka gutom, hintayin mo magutom ka muna. Ang hirap, Ang hirap, Alam niyo, nagbabawas ako ng timbang. Meantime, Sister Rubin, di ba kakain na? Ako pag nag-aaral ako, dyan yung mga snacks. Kaya tumapa ako ng ganito tinanggal ko yung snacks. Grabe, Sister Rubin. Yung breakfast hanggang tanghalian, grabe sinasabi ng tiyan mo, kumain ka, gutom na gutom ka. Grabe, gutom na gutom ka talaga, mga kapatid. Pag nakikita ko yung mga biscuit, mga kapatid, nakikita ko yung mga palabong, gusto ko kumain talaga. Pinipigilan ko, pero grabe, ang sakit ng tiyan mo, mga kapatid, pinapawisan ka, ng malamig, nanginginig ka mo. Pag pinipigilan mo yung gutom mo. Nanginginig ka, mga kapatid. Akala nyo, parang kang addict. Di ba yung addict? Addict ka sa pagkain. Nanginginig ka, mga kapatid. Ang hirap, pigilan. Pero you have to do it. I have to do it, mga kapatid. Hindi na umaalis kasi sa Brother Rolly. Hindi na umaalis sa 150 over 90. So, sabi may... Pag-pray niyo ako kasi ibig sabihin nun, may barato akong ugat. Hindi ko lang alam kung saan. Pero hindi na bumababa. Pinapababa ko yung cholesterol ko kahit pinapababa ko hindi rin bumababa yung aking blood pressure. Mahal niyo ako, pag-pray niyo ako. Para naman, medyo ma-extend pa ng konti yung buhay ko. Kasi pag bibara yung puso mo, sana nasa 42 ako pag mangyari yun. Anytime pwede ka mga alam sa mga ito. So, mahirap. Ilang 2 weeks na. Baka hindi lang 2 weeks kasi nag-umpisa lang ako na i-monitor 2 weeks, mga kapatid. Nung napapansin ko na parang nahirapan ako huminga. Akala ko superficial lang ng muna. Pag huminga ako, masakit yung tibig ko. Pero pakiramdam ko dito lang sa ibabaw. Pero nung tinignan kong BP ko, nabigla ko dahil hindi ako nagkaka-BP ng kanon. Bumababa kasi agad yung BP ko. 130 over 18. Okay, 120/80. Ganun ang BP ko. Pero ngayon, for 2 weeks na, naglalaro sa 150, 155 over 80 hanggang 90. 85 hanggang 90. Doon ang laro ng BP ko. Hindi normal. At nung nag-research ako, mga kapatid, may paradong ugat na.
na sana matanggal pa yung tama ba? Sana systolic pa yung tapos pagmataas yun yung mga baratong okay na mga kapatid. So, pag-pray po ninyo, ang ginagawa ko yung kaya kong gawin, inalaban na ng temptasyon ng pagkain. Nagbago ako ng oil namin. Ang oil namin kung hindi corn oil, kano lang mga kapatid. Medyo mahal pero yun kasi pwede mong gamitin. Pag i-cartonation ka na. Yung gamitin mo, palit ka. Hindi man ginagamit. Kano lang okay, corn oil. Corn oil. Corn oil mas sabi ko. Kasi may P, vitamin P. Saka LDL ba yun? Yung LDL lang. Okay. So, meron pa siguro tayong isang part nito, mga kapatid, bago tayo pumunta sa intermediate state. Pero kung hindi na magbibigay ang Panginoon, ito kasi hindi ko na dapat ito talakayin eh. Kasi medyo pinasadahan ko na ng linggo. Pero nung nagbabasa ako ng sermon ni Brother Branham, nabigla ako na yung pagtalon. Doon ako nabigla. Na kahit ako, hindi ko nare-realize na gano'n katindi yung kinalalagyan na pala natin. Na tumatalon pala yung transmission, mga kapatid, direct na agad sa espiritu natin. So, paano mo malaya na pinagdumatan? Sabi ni Brother Branham na ang pamontra na lang natin dyan ay yung salita. You have to be tuned to the Word of God. Yun na lang ang pamontra natin. Mas marami ang panahon sa pagbabasa ng salita ng Diyos kaysa panahon na magbababad ka sa media. No? Ang media noon, television lang. Ang television noon, hindi naman 24 hours broadcasting. Pero ang tingin na ni Brother Branham doon, babad. Isipin ninyo, anong tatawagin niyo kayo ngayon? Ano kayo tawag niyo ngayon? Na 24 hours katapos voluminous, mga kapatid, yung pumapasok na informasyon. Open. Exactly. Kaya tayo tumayo lahat at tayo manalangin. Ingatan ninyo, mga kapatid. This will spell, mga kapatid. Ito ay magsasabi kung saan papunta ang kaluluwa natin. Hindi paalala at ang gamot sa taong nakakalimot, sabi na palagi noon ni Brother Lito Bartolome, ay paalala. Naalala ko yung ating kapatid. Kumusta na tayo, sir? Nakita ko ang picture ni Brother Elias. Lahat, tanda na pala, no? Ito. Bless the Lord. Hindi ko alam kung paano ko pa ibabahagi sa inyo ito, mga kapatid. Pero sana, ang banal na espiritu na magdala sa puso ninyo. Urgent ito, mga kapatid. Napaka-urgent ito. Hindi nyo nare-realize ito. At ayaw kong mangyari na kung nasa pinggit na kayo ng kamatayan, doon pa ninyo bibigyan ito ng pansin. Just give me 1 more minute. Nakakita ako ng tao na walang Kristo, na namatay. Diyan nakatira dati sa harap namin. Alam ninyo, nung namamatay yan, kumatok ang unang kinatok, father ko, kasi doktor. Hindi sumagot. Pangalawang kinatok, dito sa amin. Nagising ako, kaya lang di ako nakarespond agad. Mga kalinggo na. Ang apelido. Sila dati may-ari niyang harap. Punta dyan sa kabila, maingay. Sabi ko, talagang urgent. So gumising ako, mga kapatid. Pinuntahan ko, tinanong ko ano nangyari. Si Tito, sabi niya, naghihingalo. Punta ako sa papa ko. Ginising ko. Sabi niya, wala pang namatay na pasyente ko. Alam niya na agad na mamamatay. Wala pang, pero doktor kayo ako. Hindi niyo pwedeng tanggihan yan. So kulang na lang kalagkarin ko, yung tatay ko, pero pumunta rin sa awa ng Panginoon. At nung pagpunta namin, alam niyo, dinatnan ko, mga kapatid, takot na takot. At sisigaw. Kasi taga Central Bank ito. So ang Diyos niya, pero nagsisigaw, mga kapatid, takot na takot, mga kapatid. Bumubula yung bibig, mga kapatid, nakapupunat. Yung pupo niya, halos nandun na sa laki mama pa. So, ganun ang namamatay, mga kapatid, na walang Kristo. Takot na takot dahil sabi ni Brother Branham, pag mamamatay ka na, nakikita mo na yung tune, nag-tune up ka na doon sa pupuntahan mo. Alam niya na yung pupuntahan niya, impyerno. Nag-tune up na siya doon. Kaya siya nagsisigaw. Sabi nga ni Brother Branham,
Pag mamamatay ka na, kuminsan yung mga ninuno mo, nakikita tatay mo na namatay na. Kasi nag-shoot up ka na. Saan ka papunta? Siya nag-shoot up siya doon sa impyerno. Kasi sigaw ng sigaw. Pero nakakita naman ako ng isang tunay na Kristiyano na namatay. Alam niyo yung tsura niya? Grabe, parang nakahimbing lang. Sa tala. Sa tala. Parang natutulog lang. Akala mo tulog lang talaga. Yung parang gusto mong gisingin. Kaya ito totoo. Yung nakita natin, na teksto natin, merong spiritual world. May invisible world talaga. At merong pakikipagbaka talaga na nangyayari. At ito nangyayari sa ating isipan. Kaya pagkaingatan natin, wala tayong panglaban, armas, kundi ang salita ng Diyos. At ito'y dinidiinan natin. Diin tayo ng diin, mga kapatid, dahil yun lamang talaga. Kaya umpisahan ninyong magbasa na, please, magbasa na kayo ng salita ng Diyos. Parents, convince your children to read the Word of God. Yun lamang ang pangontra. At doon lamang sila lalago, at doon lamang sila magmamature. Gusto kong makita darating ang panahon ng church na ito, na hindi ko pa natatapos yung sinasabi ko, alam na nila. Ang dulo ng sasabihin ko, ibig sabihin, well-versed na sila sa mga bagay na dapat ituro sa kanila. At pag dumating na yung time na yun, hindi na kayo kailangan turuan. Darating ng Panginoon, mga kapatid. Pero ang susundin ng Panginoon, tanda natin, palagi nababanggit ni Brother Leo ito, yung kamukha ng Panginoon. At ang Panginoon ay ang salita ng Diyos, kaya dapat kamukha tayo ng salita ng Diyos. At magiging kamukha lamang tayo ng salita ng Diyos kung magbabasa tayo ng salita ng Diyos at paniniwalaan natin yung ating binabasa. Huwag tayong mga twiran dahil yan ay receiver doon sa ating espiritu. Once tinanggihan ng salita ng Diyos, ang tatanggapin mo ay impluensya ng demonyo. Automatic. Dalawa lang yan. Iisang tinatakbuhan nila, dalawa lang. Pag tinanggihan mong kalooban ng Diyos, ang tatanggapin mo kalooban ng demonyo. Tayo mo ko lahat at tayo manalangin. Panginoon, salamat sa kabutihan mo sa aming lahat, Lord God. Salamat at sa payak na iglesia na ito'y pinapakitunguhan mo, Lord God. Amen. Salamat, binibigyan mo kami ng pagkakataon, Lord God. Salamat at yung mga bagay na hindi po namin alam, pinapaalam mo sa amin. Salamat dahil sa aming kamusmusan sa pananampalataya. Hindi mo kami, Lord God, kinukutya, hindi mo kami hinatulan. Binibigyan mo kami ng pagkakataon na lumago. Binibigyan mo kami ng pagkakataon na gumulan. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. Tunay na wala kami maibalik sa iyo kundi praise the Lord. Hallelujah! Pinupuri ka namin, Panginoon. Sinasamba ka namin. Tiklog tuhod. Kami na umaharap sa iyo. At nagsasabing, oh, malagay ka sa pinakarurok na lugar ng aming puso. Amen. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Amen. Salamat, Panginoon, dahil sa kalalagayan namin na ganito, nakikitungo ka. Amen. Salamat. Dahil yung mga bagay, Panginoon, hallelujah, nagkakapahamak namin, pinapakita mo upang naiwasan namin ito. Hallelujah. At kami makatahak sa tamang landas, Panginoon. Salamat. Dahil kahit ganito lang ang church, Panginoon, binibigyan mo ng pagpapahalaga. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Dahil ang mga kapatiran, Panginoon, hallelujah, sa umagang ito, nakita mo ang kanilang puso. Mahal na mahal kanila, Panginoon. Nawang pagmamahal na yung Lord God, suklian mo ng mga bagay, Panginoon, hallelujah, na kailangan ng mga kapatiran ng bagay, Panginoon, hallelujah. Lord God, na kailangan nila sa buhay, hiniling ko sa oras na ito na pagkaloob mo sa kanila. Tukunin mo po ang kanilang mga panalangin. Bigyan mo ng katugunan, Panginoon, ang kanilang kagalingan, Lord God. Kung sila may mga sakit, Lord God, sa oras na ito, Panginoon, padaluin mo ang Espiritu, Panginoon, ng kagalingan. At hayaan mo, Diyos, na makaranas sila ng kagalingan mismo sa oras na ito, Lord God. Yan, Panginoon, hallelujah, na ang kanilang mga pananampalataya, Lord God, ang mata ng kanilang pananampalataya, lalong-lalo na yung mga kabataan ay mabuksan sa oras na ito, Panginoon. At makita nilang kadahilanan, bakit sila narito, nakita nila, Lord God, ang kadahilanan, bakit kailangan nila, Lord God, na malaman ang mensahe sa huling kapanahunan. Bakit, Lord God, kailangan nilang makasama sa rapture? Lord God, tulungan mo sila. Hayaan mo, Diyos, na maging magaan ang bagay sa kanila, Lord God. Tulad ng ginawa mo rin sa amin. Amen. Hindi mo kami, Lord God, hallelujah, tinuwid sa iyong kabagsikan, kundi sa kaamuhan mo, kababaang loob mo kami noon, kami ay tinuwid mo at kanilayan mo. Ganon din po ang gawin mo sa kanila, Panginoon, upang matapos po nila ang kanilang mga lakbayin sa mundong ito, Lord God. Tulungan mo po kaming lahat
Mas lalo mong paigtingin, Lord God, ang tali ng pagmamahalan ng bawat isa sa amin, Lord God. Huwag mo ngayon, O Lord God, lumampas sa aming mga mata ang mga bagay, Panginoon, na dapat namin gawin. Gawin mo kami, Lord God, na compassionate. Dagdagan mo po, Panginoon. Huwag mo pong hayaan na maging mapanghatol po kami. Alisin mo po ang espiritong ito sa aming mga puso. Tulungan mo po kami, Lord God, na maunawaan ang mga taong nangangailangan ng pangunawa. Tulungan mo kami, Panginoon, Lord God, na mahalin ang mga hindi kayang mahalin. Tulungan mo kami, Panginoon, na magmahal ng walang kondisyon. Hayaan mo, Diyos, na mabuo sa amin ang inyong imahe at maging katulad kapo namin. Amen. Hallelujah. Bearing, Lord God, the image of the Son, the stature of a perfect man. Amen. Ito po ang ating samot dalangin, Panginoon. Ito po ang aming hinihiling sa umagang ito. Ito po ang laman ng aming puso. Amen. Sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus, ito po ang aming samot dalangin. At lahat ng malalay magsabi ng Amen at Amen. Takpakan po natin ang ating Panginoon. At tinatawagan ko na po si Brother Kel para isara ang ating gawain. Brother Kel. God bless you, Pastor Pastor. Salamat sa upakainan ng sana. Bago mo na tumaw ng malalangin sa lingguan, i-oit natin yung kasintahan. Isang katawan, isang damdamin, puso at isipan, isang layunin, bigis ay magmamahalan, at sa kalooban niya, tayo ay mananahan. Kasintahan, tayo'y kasintahan na ating Panginoong Jesus. Isang ating diwa, dahil tayo'y galing sa Kanya. Kasintahan, tayo'y kasintahan na ating Panginoong Jesus. Isang ating diwa, dahil tayo'y galing sa Kanya. Iwaksina natin ang kapangyarihan ng alikay at tayo'y magkaisa. Magmahalan tayo, ito ang utos niya. Dito'y makikilala tayong ay Kanya. Kasintahan, tayo'y kasintahan sa ating Panginoong Jesus. Isang ating diwa, dahil tayo'y galing sa Kanya. Kasintahan,
Ligawan Bandan. Kaya naman salamat sa araw na ito. Yung minsan pa pinagkakita sa bahay. Right, Lord, hallelujah! Salamat sa iyong mga palaga, sa iyong mga salita na ang pinagkakita. Amen! Hallelujah! Uwi na, kapag kami nagalang kayo sa Yes, Lord, hallelujah! Dalangin namin na gabayan mo pa kami sa aming pagsamantalang pag-uwi sa aming kanyang tahanan. O Lord God, ikaw ang palagi mamuna sa amin. Tama, Lord. Mga iblis mo ang bawat isa. Yes, Lord, tama ka ito, Lord. Naparito, Yes, bumuri sa iyo. yes, Lord. Yung puso na itinalaga nila ang kanilang mga puso at isipan habang nagdating sa iyong pangangaral. Yes, Lord, amen. Sa lugar na ito. Maraming salamat, Ama, sa pagkalinga mo sa amin sa mga nakalipasan. Salamat sa mga pagsubok ng aming nalagpasan. Tulungan mo pa kami na malagpasan ang anumang mga bitag ng kaway habang kami nasamot. Nadalangin namin ito sa tanging pangalan kay Kristo Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you.